pinatatag at mas pinalinaw. Ang himpilang mas pinagkakatiwalaan. Hi, station. 88.9 Idol FM Diet Sa Bicol, Idol. Member KBP. Ano ang radyo mo? Sa Bicol, Idol! Ito ang mas pinatatag at mas pinalinaw. Ang himpilang mas pinagkakatiwalaan. Hi, station. 88.9 Idol FM Diet Sa Bicol, Idol. Member KBP. Sa mga corals nangingitlog ang iba't ibang isda. Mga bagong isda ay nabubuhay at naninirahan hanggang ganap na lumakas. Sa malinis na karagatan, sila ay lalaki. Mangingisda ay may mga ani sa tamang panahon. Mga isdang aabot sa ating palengke upang tayo ay may isda sa ating hapagkainan. Kung mga corals ay nasisira dahil sa ating mga gawain, paano na ang hanapbuhay nila? Paano na ang isdang pagkain natin? Kung wala yun, wala nito. Isang paalaala mula sa inyong Community Environment and Natural Resources Office. San Roque, Navarra. Bakit ka bibili sa live selling ng Oceans? It's because we have collector's plants at a low cost, yet high quality. Madami ditong choices. We have different varieties of philodendrons, calathea, aglonema, monstera, syndactys, alocasia, and caladium. From common to rare, meron ang Oceans. And we promise to provide the best quality of packaging to your plants. A legally registered business with a very efficient system. And our live selling is fun, professional, and not boring. Plus, we ship nationwide. Safe, mabilis, at mura ang shipping fee. We do airport to airport, JRS, Flash Express, bus shipping through Florida Bus, Victory, Bartas, and Superline, and door-to-door delivery. So choose Oceans if you want the finest plants. Watch Oceans live selling Monday to Friday, 7 p.m. onwards, Saturday and Sunday, 10 a.m., 7 p.m. Tara, manood ng live selling ng Oceans at mag-mine na, spreading happiness through plants. Ito ang mas pinatatag at mas pinalinaw. Ang himpilang mas pinagkakatiwalaan. Hi, station. 88.9 Idol FM Diet Sa Bicol, Idol. Member KBP. Tamang oras sa buong Pilipinas, 8 minuto na makalipas ang ikalima ng umaga. Di kalidad ng mga gamit ba ang hanap nyo? Mapaggamit man sa trabaho o sa kwarto, sa opisina o sa kusina, maging sa eskwela. Pero, presyong abot kaya? Lahat ng yan, matatagpuan sa Anjana Trading. Anjana Trading. Lahat ng kailangan mo, andyan na. Ang Anjana Trading ay matatagpuan sa Felipe 2 Street at Vicente, Pasig Street, Daet, Camarines Norte. Bisitahin rin ang Anjana Trading sa Naga City, Iriga City, Baao, Pili, Nabua, Ligao at Pulangi. Tara na! Andyan na! Anjana Trading! Nandiyan na sa antena. Andito na sa antena. May kita sa antena. Labisarong dekada tanang kaiba. Dito sa Samuwa, nagbaralikan po dahil kami katulong kami pagkukuha ang kitubig. Sa gabos na panahon, maski na may pandemya, Kami nga, katulagan pagkatulagan padagos ang saindang pag-alalay para sa pagbangon kan rehiyon. Laing naman po ito kay kuhan nga maglakaw ning sarong kilometro para makakuha ning malinig tubig inumon bulit tayaw na po sa komunidad ng buong malinig asin bastante tubig. Sinda kita ika. Ako Bicol. Ano ang radyo mo? Sa Bicol, Idol! Idol! Balita! Unang putok! Kalipunan ng patas, balanse, at putok ng mga balita. Idol Balita! Unang putok! Idol! Balita! Unang putok! Magandang umaga Pilipinas,
Magandang umaga, Bicolandia. Putok na balita. Putok na balita. Putok na balita. Putok na balita. Muli isang magandang umaga mga idol. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-21 ng Enero ng taong 2022. Sa headlines ng mga putok na balita. Putok na balita. Headline. Isang minero patay matapos pagsasaksakin sa bayan ng Paracale. Putok na balita. Headline. Dalawang binatilyo arestado sa manhunt operation ng mga otoridad sa bayan naman ng Daet. Putok na balita. Putok na balita. Headline. Rank number 1 na municipal most wanted person naman sa bayan ng Libmanan arestado. Putok na balita. Headline. At banggaan ng dalawang motorsiklo sa bayan ng Daraga Albay. Isa patay. Putok na balita. Headline. Lalaki arestado matapos makuhaan na nagkakalagang 68,000 pesos na halaga ng iligal na droga sa lungsod ng Legazpi. Wanted person arestado sa kasong may kinalaman sa iligal na droga sa bayan naman ng Batu, Camarines Sur. Putok na balita. Headline. Dalawang establishmento sa lungsod naman ng Sorsogon, nilooban, cash, laptop, gadgets at iba pa natangay. Putok na balita. Headline. Tatlo katao arestado dahil din matapos umanong mahuli sa akto ng iligal na pagsusugal sa bayan naman ng Santo Domingo, Albay. Putok na balita. Headline. Sa headlines naman ng mga balitang pambansa. Putok na balita. Headline. Lieutenant General Browner in inspection ng kanilang mga Army Aviation choppers. Putok na balita. Headline. Lolo sa Pangasinan ay inakusahang nagnakaw ng mangga. Hindi umano ikinulong ayon sa PNP. Putok na balita. Headline. Tole, kinonsiderang gawing vaccination sites ang mga workplace. 5.36 billion halaga ng illegal na droga winasak ng PDEA. Exemption naman para sa essential workers na no vaccine no ride policy, bagong protocols ayon sa DOTR. Pilipinas nahuli sa kalapit na bansa pagdating naman sa pre-pandemic growth rates. Sa balitang international, 3 Indian sailor patay matapos masunog ang barko. Balitang pampalakasan, dating NBA player na si Sonny Williams na biktima ng racial abuse sa China. Sa balitang showbiz, veteranong komedyan na Don Pepot pumanaw na. Mga bangko sa Pilipinas nagbabala hingil sa mga nagpapahiram ng bank account sa iba. Balitang pangkalusugan, mga seniors at may comorbidities hindi inirekomendang magpa-booster shot sa mga butika. Putok na balita. Putok na balita. At iyan na po mga idol ang headlines ng mga putok na balita. Sa muli isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Mga idol, ito po ang pang-Biyernes na edisyon ng Patas sa Balanse at Putok ng Pagbabalita. Dito po sa Idol Balita, unang putok na mapapakinggan sa 88.9 na Bicol Idol FM Daet. Sa Bicol Idol. Mga idol, sa ngalan po ng buong pwersa ng News and Current Affairs, ako
naman po ang inyong magiging tagapaghatid na balita, Idol Noli Sales. Samantala mga idol, tamang oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang ikaliman ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Anjena Trading. Samantala mga idol, dakuhin na natin ng mga detalye ng mga putok na balitang lokal. Idol, balitang lokal. Mga idol, sa ating mga balitang lokal, dito po sa lalawigan muna ng Camarines Norte. Mga idol, patay umano isang minero dahil sa pananaksak ditong makalawas sa Sitio Maninga, Barangay Kasalugan, Bayan ng Paracale. Ayon sa Paracale Municipal Police Station, kinilala ang biktima na si Lito Contrata, residente ng Purok 5, Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Batay sa investigasyon ng pulisya at salaysay ng mga nakasaksi, habang ang biktima raw umano ay nangihiram ng charger ng cellphone sa isang alias na JR. Nasa wastong gulang at nang bigla na lang itong umatake at inandayan ng saksak ang biktima. Nagtamo ng saksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan at ang biktima naman ay kagad dinala sa Camarines Norte Provincial Hospital, ngunit binawian rin ng buhay. Samantala na rin din naman umano ang suspect at kasalukuyang inihanda na ng pulisya ang dokumento para sa pagsasampa ng kaso laban, lalo na meron umanong nakasaksi sa nangyaring pananaksak nito sa minero. Putok na balita. Tamang oras natin mga idol, 5:17 in the morning. Samantala mga idol, dito naman po tayo sa putok na balita dito po sa bayan naman ng Dait. Arestado umano mga idol sa kinasang manhunt operation ang dalawang binatilyo matapos ang para sa kasong TIF nitong Enero 20 taong 2022 bandang alas 2:30 ng hapon sa Purok Gisa, Barangay 8 sa bayan ng Dait. Sa pamamagitan ng tracker team na pinangunahan ng Dait MPS at ng mga personal ng CIDG Camarines Norte, nagsagawa ng manhunt operation ng sabing lugar kung saan nagkataon magkasama ang dalawang binatilyo na target. Kinilalang si alias na Yano, 25 anyos, binata, walang trabaho at residente ng nasambit na lugar. At isang alias na Robert, 20 anyos, binata, dinapa vendor at residente ng Ecology Village, Purok Bayabas sa Barangay Gubat, Dait, Camarines Norte. Ang dalawang binatilyo inaresto dahil sa bisa ng warta balis para sa kasong TIF na may criminal case number 212538 na ipinalabas ni Honorable Judge Robin Carina o Barnes ng Municipal Trial Court Branch 2 ng Dait, Camarines Norte na may petsang Enero 13 taong 2022 at may rekomendadong piyansa nga abot sa 10,000 piso na kada isa para sa pansamantala nitong mga kalayaan. Ang mga inaresto ngayon ay binasahan ng kanilang mga karapatan bilang akusado at dinala naman sa Camarines Norte Provincial Hospital para sa usaping medical. Putok na balita. Tamang oras sa ating mga idol, 5:19 in the morning. Samantala mga idol, dakuhin naman natin ang mga putok na balita mula po sa labas ng ating impilan. Mula naman po sa mula tayo mga idol sa 89.1 ng Idol FM Legazpi. Mga idol, banggaan ng dalawang motorsiklo sa bayan ng Daraga, isa umano ang patay. Ang detalye ng putok na balitang yan na kay Jun Arganda. Idol Jun, iputok mo. Idol Live Report. Patay ang driver ng motorsiklo at nakilalang si Romeo de los Reyes Cañeta, 51 anyos, residente ng Barangay Maroroy, Daraga, Albay, nang magkabanggaan ang isa pang motorsiklo na pinagmamaniho ni Leandro Birango Borac, 32 anyos,
binata residente ng barangay Salvacion, Daraga, Albay. Ayon sa ulat ng Daraga Municipal Police Station at sa pagsasiyasat sa pangyayari, nangyari ang insidente gabi ng ika-19 ng Enero, kasalukuyang taon sa barangay Tagas, Daraga, Albay. Bigla umanong nagkasalubungan sa bahagi ng lugar ng Lacandula Drive, Tagas, Daraga, Albay at nagtamo ng upang sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Ang biktima na si Romeo Cañeta, dinala naman kagad ng ambulansya sa BRTTH, subalit diniklarang dead on arrival ng attendant physician. At yan ang putok na balita mula dito sa Daraga, Albay. Ito sa Idol Juragan na sa mas pinagkatiwalang ipilan. Itinayang kantuan na Idol News FM D. Gaspi sa Bicol, Idol. Putok na balita! Putok na balita! Maraming salamat Idol Jun Arganda mula po dyan sa 89.1 ng Idol FM Ligaspi. Tamang oras natin mga idol, 21 minuto na makalipas ang ikalima ng umaga. Samantala mga idol, rank number 1 municipal most wanted person naman sa bayan ng Libmanan arestado. Mga idol, arestado man ang itinuturing ng rank number 1 municipal most wanted person sa bayan ng Libmanan matapos ang ikinasang operasyon ng mga otoridad sa barangay Bagong Bayan sa nasambit na bayan. Kinilala ang suspect na si Leopoldo Ebona o Jovena Porca, 66 anyos, may asawa at residente ng barangay Dumagodong del Gallego sa Camarines Sur. Sa ulat ng Del Gallego Municipal Police Station, nagsagawa ang kanilang hanin ng warrant of arrest na implementasyon sa pangunguna ni Police Corporal Gilbert Javier, warrant PNCO, at serbisyo ng Lieutenant Johnny Chris Corba, OIC, katuwang ang personahe ng Provincial Intelligence Unit, Camarines Norte Police Provincial Office at Force Base Battalion Camarines Sur, 1st and Provincial Mobile Force Company ng Libmanan MPS at 3rd Special Operation Unit of Maritime Group ng Tagkawayan, Quezon. Kaagad na aresto si Jovena ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Enero 12 taong 2026 o 2016 na sala ni Cecilia Borja Solar, presiding judge RTC 29 and 5th Judicial Region ng Libmanan, Camarines Sur, sa ilalim ng criminal case L26032 para sa kasong rape at walang rekomendadong piyansa. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng diet o ng mga otoridad ang suspect para sa kaukulang pagpapasya. Ang balitang yan ay inihatid sa inyo ng Anjana Trading. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, tamang oras natin 23 minuto na makalipas ang ikalima ng umaga. Samantala mga idol, balik tayo ng mga detalye ng putok na balita mula po sa 89.1 ng Idol FM Ligaspi. Arestado umano ang mga idol, ang isang lalaki matapos makunan na nagkakahalagang 68,000 pesos na halaga ng ilegal na droga sa lungsod ng Ligaspi. Ang kabuuang detalye ng putok na balitang yan na kay Idol Ray Sibiliano. Idol Ray, iputok mo. Idol Live Report. Nasa kote ng mga otoridad ang isang regional target listed drug personality matapos ang search warrant operation sa Purok 5 Barangay Bigaas sa lungsod ng Ligaspi. Kinilala ang suspect na si Arjun Gonzalez alias Arjun na isang construction worker na sa hustong gulong at kinukonsiderang provincial target listed drug personality. Batay sa ulat, isinagawang naturang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency of PDEA Albay, Provincial Office, PDEA Regional Office 5 RSET, katuwang ang Legazpi City Police Station, dakong alas 10:55 ng umaga sa naturang lugar. Kasabay ng pagkakadakip kay Gonzales, na-recover din sa bahay nito ang 6 na pirasong heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng iligal na droga at may timbang na mahigit kumulang 10 gramo na may standard value na 68,000 pesos. Bunsod nito, maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
At yan ang putok na balita mula dito sa Lawigan, Albay. Ito po si Idol Ray Sibiliano para sa mas pinagkakatiwala ang himpilan. 89.1 Idol FM Legazpi sa Bicol, Idol. Ang balitang yan ay atid sa inyo ng Ocean Grown Farm, spreading happiness through plants. Maraming salamat, Idol Ray Sibiliano, mula po dyan sa 89.1 ng Idol FM Legazpi. Putok na balita, putok na balita. Samantala mga idol, detalye pa rin tayo ng mga putok na balita. Mga balitang lokal. Mas reyes naman ngayon mga idol, ang isang wanted person matapos ang isinagawang operasyon ng otoridad ng Zone 1, Tres Reyes sa bayan ng Bato, Camarines Sur. Kinilala ang suspect na si Rey Intia Bejoranyo, 51 anyos, may asawa at residente ng nasambit na lugar. Base sa impormasyon na kalap mula sa Bato Municipal Police Station, naaresto si Intia sa bisa ng warrant of arrest sa inisyo nitong Disyembre 29 ng taong 2021. Nasasala ni Honorable Salvi Eva Q. Villarreal na presiding judge ng RTC Branch 35 ng Iriga City sa ilalim ng criminal case number IR 14501 at 14502 para sa kaso paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Sa ngayon, hawak na ng otoridad at ang suspect at inihahanda na rin naman ang kinakailangan dokumento upang maibalik na ang akusado sa kanyang court of origin. Putok na balita, putok na balita. Tamang oras natin mga idol, 27 minuto na makalipas ang ika-5 ng umaga. Samantala mga idol, dalawang establishmento naman sa lungsod ng Sorsogon, Niloban, cash at laptop gadgets at iba pa natangay. Sa kasalukuyan mga idol, patuloy ngayong pinaghahanap ng mga otoridad ang dalawang suspect sa likod ng pagnanakaw sa dalawang establishmento sa sitio Sipaga, Barangay Cabid sa S District ng Sorsogon City. Kinilala ang biktima sa ang mga biktima ng pagnanakaw na si Nelia Permistino Goha, 25 anyos, residente ng San Roque, Santa Medalla o Magdalena, Sorsogon City. Representative Persa Sign Printing at Angelica Hermohino o Bani, 32 anyos, cashier ng One Stop Farm Supply at residente ng Barangay Santa Ana, Gubat, Sorsogon. Sa impormasyong nakalap ng Sorsogon City Municipal Police Station, isang concerned citizens ang nagtungo sa kanilang himpilan upang ipagbigay alam. Ang naturang insidente kagad naman itong nirespondihan ng mga otoridad. Batay sa investigasyon, pumasok sa likurang pinto ng First Sign Printong sa printing ang isang nakilalang suspect o hindi pa nakikilalang suspect at isang namang Jomar Tabo Marga Gracia o ng Barangay Balugo, at doon natangay ang isang laptop, isang cellphone, isang flash drive, 320,000 pesos na cash, tools at isang extension wire. Sunod naman pinasok ng suspect ang One Stop Farm Supply kung saan tinangay naman ito ang cash na abot sa 13,500 pesos. Sa kasalukuyan nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad upang matugis ang dalawang suspect. Putok na balita, putok na balita. Tamang oras natin mga idol, 29 na minuto na makalipas ang ika-5 ng umaga. Samantala mga idol naman, 3 katao arestado din matapos mahuli naman ng sa akto na nagsusugal sa bayan ng Santo Domingo, Albay. Ang kabuuang detalye ng putok sa balitang yan mga idol, nagbabalik si Idol Ray Sibiliano. Idol Ray, iputok po. Idol Live Report. Kulungan din ang bagsak ng 3 katao matapos mahuli sa aktong pagsusukal sa Purok 7, Barangay San Roque sa bayan ng Santo Domingo, Albay. Kinilala ang mga nadakip na sina Rodel Bandoquillo Luceñada, 52 anyos, may asawa construction worker, Nida Barakel Bermundo, 42 anyos, may asawa babysitter, at Josefina Cuadro Valenzuela,
54 anyos, may asawa at pawang mga residente ng nasambit na barangay. Sa impormasyong nakalap mula sa Santo Domingo Municipal Police Station, dakong alas 4 ng hapon ang madakip ang mga nabanggit na persona matapos mahuli sa akto na naglalaro ng illegal number games o bingo. Na-recover mula sa mga akusado ang mga bingo cards, asul na plastic na bote na may bingo numbers at pamustang 715 pesos na may iba't ibang denominasyon. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang mga ebidensya habang ang mga suspect naman ay mahaharap sa kaukulang kaso. At yan ang putok na balita mula dito sa lalawigan ng Alba. Ito po si Idol Ray Sibiliano. Para sa mas pinagkakatiwala ang himpilan, 89.1 Idol FM Legazpi sa Bicol Idol. Ang balitang yan ay atid sa inyo ng Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, abangan na ang mga detalye ng mga putok na balita ng mga pambansa sa pagbabalik po yan ng 88.9 Idol FM Daeta sa Idol Balita. Unang putok sa Bicol Idol. Sa Bicol Idol. Di kalidad ng mga gamit ba ang hanap nyo? Mapagamit man sa trabaho o sa kwarto, sa opisina o sa kusina, maging sa eskwela. Pero, presyong abot kaya? Lahat ng yan, matatagpuan sa Anjana Trading. Anjana Trading. Lahat ng kailangan mo, andyan na. Ang Anjana Trading ay matatagpuan sa Felipe 2 Street at Vicente, Pasig Street, Daet, Camarines Norte. Bisitahin rin ang Anjana Trading sa Naga City, Iriga City, Baao, Pili, Nabua, Ligao at Pulangi. Tara na! Andyan na! Anjana Trading! Nandiyan na sa antena. Halika na sa antena. May kita sa antena. Bakit ka bibili sa live selling ng Oceans? It's because we have collector's plants at a low cost, yet high quality. Madami ditong choices. We have different varieties of philodendrons, Calathea, Aglonema, Monstera, Syndactis, Alocasia, and Caladium. From common to rare, meron ang Oceans. And we promise to provide the best quality of packaging to your plants. A legally registered business with a very efficient system. And our live selling is fun, professional, and not boring. Plus, we ship nationwide. Safe, mabilis, at mura ang shipping fee. We do airport to airport, JRS, Flash Express, bus shipping through Florida Bus, Victory, Bartas, and Superlines, and door-to-door delivery. So choose Oceans if you want the finest plants. Watch Oceans live selling Monday to Friday, 7 p.m. onwards, Saturday and Sunday, 10 a.m., 7 p.m. Tara, manood ng live selling ng Oceans at mag-mine na, spreading happiness through plants. Malinig na tubig ang primerong depensa sa mga kailangan. Puso, kukuha sa mga bubon. Sustinableng tubig para sa padagos na pag-asensukan ekonomiya. Panahon, madumang kamalakaw ka ka mga tabang kilometro, maaro. Libreng patubig para sa mga bayong mapagkukuhanan. Lain naman po nito kay kuhan nga maglakaw ning sarong kilometro para makakuha ni malinig tubig inunon bulit ayaw na po sa komunidad ng buong malinig asin bastante tubig. Solar-powered water system. Konseptong Ako Bicol para sa mga Bicolano. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa.
Ito ang mas pinatatag at mas pinalinaw. Ang himpilang mas pinagkakatiwalaan. High station. 88.9 Idol FM. Diet. Sa Bicol, Idol. Tamang oras sa buong kapuluan, 35 minuto na makalipas ang ikalima ng umaga. Ang oras na yan atid sa inyo ng DNR. Member KBP. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbiyahe o paglabas ng mga kahoy, furniture, rattan, nipa, hanay at iba pang yaman gubat base sa PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines o Republic Act 9147 o Wildlife Act of the Philippines nang walang kaukulang permiso sa Department of Environment and Natural Resources, DENR. Gayon din, ang anumang uri ng sasakyan o kagamitan na ginamit sa nabanggit na mga ilegal na gawain ay maaaring makumpiska. Ito ay isang paalaala mula sa DENR. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.denr.gov.ph. Idol, Palita, Muli isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Putok na balita. Mga idol, dakuhin naman natin ang mga detalye ng mga putok na balitang pambansa. Putok na balita. Mga idol, sa unang detalye ng putok na balitang pambansa, nagsagawa ng inspeksyon ng Philippine Army Chief of Lieutenant General Romeo Browner Jr. Kanilang helicopter o dalawang helicopter mula sa Army Aviation Regiment na nagsagawa ng round trip proficiency sea flights mission mula sa Magsaysay, Nueva Ecija hanggang sa Army Main Headquarters sa Port Bonifacio nitong Enero 19 ng taong 2022. Ayon kay Philippine Army spokesperson call Sir Cesar Trinidad, ginawa ni Lieutenant General Browner ang inspeksyon sa harap ng isinagawang long-range proficiency training flights na pinangunahan umano ng Army Aviation Regiment ng Commander Colonel Andrea Santos. Pinangunahan din ni Santos ang paglipad ng Robinson's R44 Clipper 2 at ang Obolco BO-105M multi-purpose helicopters. Sinabi ni Trinidad na ang pagsasanay ay bahagi ng patuloy na skills enhancement ng rotary wings aviators ng Philippine Army. Ito ay upang mas maunlad na mapalakas ang Army by Aviation para sa mga susunod na misyon ng tropa sa ground. Putok na balita. Samantala mga idol, sa balitang pambansa pa rin, mga idol, nilinaw po ng Philippine National Police na hindi nila ipinasok sa kulungan ng 80 anyos na lolo na inakusahan ng pagnanakaw ng mangga sa Asingan, Pangasinan. Ayon kay PNP Chief Leonardo Carlos, hindi ikinulong ang matanda ng mga pulis matapos na mag-trending sa social media ang pag-aresto sa lolo na si Lolo Narding Floro. Sinabi pa ng PNP Chief, magamat inaresto ng mga tauhan ng Asingan PNP ang lolo sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng korte na hindi ito literal na pinasok sa kulungan. Sa halip, kanila itong kinustudiya lamang sa naghintay na makapagpiyansa. Nakita raw kasi ng mga pulis ang hirap ng sitwasyon ng matanda. Sa katunayan, ayon kay General Carlos, babayaran nila niya ang piyansang ng lolo. Pero nauna nang nagkontribusyon ng mga pulis ng Asingan PNP para may pambayad ng piyansa sa lolo. Sa huli naman, iginit ng PNP Chief na ginawa na lamang ng mga kapulisan ng utos ng korte na arestuin ang lolo. Pero nananatili sa kanilang hanay ang kumpasyon sa mga taong kailangan nito. Matatandaan na inireklamo si Lolo Narding dahil sa amunay pamimitas nito ng puno ng mangga na umabot sa 10 kilo na siya naman daw umano ang nagtanim. At alam din niyang sakop niya ito ng kanyang bakuran. Putok na balita. Ang balitang yan ay inihatid sa inyo ng Anjana Trading.
Samantala mga idol, detalye pa rin tayo ng mga putok ng balita. Pinag-aaralan ngayon mga idol ng Department of Labor and Employment o DOLE na posibilidad na payagan ng mga workplace na gawing vaccination sites para maging mas accessible sa mga empleyado ng mga magpapabakuna kontra COVID-19. Sinabi ni DOLE Undersecretary Benjo Santos sa Benevedes matapos ang 7 botika at clinics sa National Capital Region na payagan ng pamahalaan na magpaturok ng primary doses at booster shot. Sa harap ng COVID-19 na pandemic, nabatid ang programang itinaguri ang rest bakuna sa mga butika ay naglalayong magpaturok ng aabot sa 3,500 shots sa buong pilot run ito mula sa Enero 20 hanggang 21. Putok na balita! Putok na balita! Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, tamang oras natin na 42 minuto na makalipas ang ikalima ng umaga. Tuloy-tuloy tayo mga idol sa ating mga detalye ng mga putok na balitang pambansa. Samantala mga idol, pinangunahan naman ang Department of Enforcer Agencies o PDEA ang pagwasak sa aabot sa 5.36 billion na halaga ng ilegal na droga. Isinigawa ang pagwasak ng mga ito sa Integrated Waste Management ANC sa 13 Martinez sa Cavite noong Enero 20 ng taong 2022. Ayon kay PDEA Director General Wilkins Villanueva, ang pagsira sa mga nasabi illegal na droga ay hindi na kailangan bilang ng ebidensya ng korte at compliance din ito sa guidelines na itinakda ng on custody ng and disposition of such dangerous drugs sa ilalim ng Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Act of 2002 and Dangerous Drug Board's Resolution of Number Series of 2002. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, tamang oras natin. 43 minuto na makalipas ang ikalima ng umaga. Mga idol, nilinaw naman ng Department of Transportation o DOTR na hindi bagong protocols ang binibigay ng exception sa mga essential workers sa harap ng no vaccine, no ride. Sa sinumang formal na pinapatupad nitong Lunes ng Enero 17, ginit ng DOTR na bago pa man ang formal na implementasyon ng naturang polisiya ay malino na nakasaad sa Department of Order na inilathala noong Enero 12 ang mga exempted sa restriction sa ilalim ng naturang Department Order. Exempted sa no vaccine, no ride policy ang mga mayroong medical conditions na siyang dahilan kung bakit hindi sila makapagpabakuna kontra COVID-19. Nasamantala, dapat ay mapatunayan sa pamamagitan ng isang July Science Medical Certificate. Hindi rin niya sakop ng naturang polisiya ang bibili ng essential goods at service, pati na rin ang iyong kailangan na magtrabaho sa alert ilalim ng alert level 3. Basta niya may maipakita lamang na barangay health pass o iba pang mga katibayan. Putok na balita! Putok na balita! Samantala naman mga idol, detalye pa rin tayo ng putok na balitang pambansa. Pilipinas naman mga idol at ang mga kalapit nitong bansa hinggil sa pagbangon ng pre-pandemic rate. Nahuhuli mo ang ating bansa base sa pag-aaral ng Asian Development Bank. Sinabi ng ADB nang hangad ng kanilang COVID-19 country assessment report na nakatakdang ilabas sa Marso na masusukat kung paano bumangon sa pandemya ang iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Pero based sa preliminary research nito, lumabas na ang Pilipinas ang maituturing na high growth country sa rehiyon. Ito naman ay isa rin sa pinakamalaking deviations mula sa pre-pandemic growth rates. Base sa latest growth outlook ng ADB, ang Pilipinas ay lumago sa 6% ngayong taon. Mas mabilis ay niya sa 5.3% forecast para sa China at 5% naman sa Asian 5
forecast. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 15 minuto na lamang po sa sapit na po ang ika-6 ng umaga. Samantala mga idol, detalye naman tayo ng mga putok na balitang international. Idol, balita internasyonal. Mga idol, sa balitang international ay hatid po ito sa inyo ng Ako Bicol Portilisa, katabang na kasurug pa. Mga idol, patay umano ang tatlong kawani ng Indian Navy matapos sumabog ang nakadaong na barko sa Naval Dockyard sa Mumbai. Base sa investigasyon, naganap ang sunog sa internal compartment ng nasabing barko. Mabilis naman napulaan ng mga responding bombero ang nasabing sunog. Samantala, inaalam na rin ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing malaking sunog. Nasa operational deployment ang nasabing barko mula sa Eastern Naval Command mula pa noong November at ito ay nagtatakdang bubalik sa base. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, tamang oras natin 47 minuto na makalipas ang ika-5 ng umaga. At tuloy-tuloy po tayo mga idol sa balitang pampalakasan. Sa balitang pampalakasan natin mga idol, na biktima ng racial abuse ang China, sa China ang dating NBA player si Sonny Williams. Kasalukuyan kasing manlalaro ng Guangdong Southern Tigers ng China Basketball Association si Williams. Habang naglalaro ito ay ilang mga Chinese audience ang sumigaw ng N-words, habang ang iba naman ay pinapalaya si Williams sa China. Nakagirian kasi ni Williams ang center na si Leong Ning Fly, leopards na si Han Dejon, kaya ito binabatikos ng mga audience. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 48 minuto na makalipas po ang ika-5 ng umaga. At tuloy-tuloy tayo mga idol, putok na balita naman tayo mga idol sa ating balitang showbiz. Idol, balitang showbiz! Sa ating balitang showbiz mga idol, pumanaw na ang veteranong komedyante na si Ernesto Fajardo o mas kilala siya bilang Don Pepot sa edad na 88. Sa social media post ng anak nito na si Michael, dumanas sa acute respiratory failures dahil sa COVID-19. Ilang dekada na lang inabot ng karir sa bansa. Nagsimula ito bilang sa pelikulang Show Business noong 1964. Mula noon ay nakasama na siya sa iba't ibang pelikula at mga sitcom sa telebisyon. Noong 2005 ay nakatanggap siya ng famous Lo Salvador Sr. Memorial Award dahil sa kakaibang kontribusyon nito sa pelikula. Nakaratay ang bangkay nito sa Solenilla Funeral Homes sa Valenzuela City at bubuksan ito sa Pebrero sa publiko sa darating na Enero 22. Ang balitang yan ay inihatid sa inyo ng Anjana Trading. Tamang oras natin mga idol, 11 minuto na lamang po at sasapit na po ang ika-6 ng umaga. Samantala mga idol, sa ating mga balitang pangkalakalan. Idol, balita pangkalakalan. Mga idol, sa ating balitang pangkalakalan, nagbabala umano ang Bankers Association of the Philippines sa mga Pilipino hinggil sa pagpapahiram ng kanilang mga bank accounts at sa mga money transfer sa isang advisory. Sinabi ng BAPA na dapat mag-ingat ang publiko na at pag-iwasan ang pagbibigay ng akses sa kanilang mga bank accounts at iba pang anumang dahilan, lalo na para sa mga usaping pera. May mga nangyayari kasi ngayon na nag-aalok ng mga cyber criminals ng financial incentives kapalit ang access ng kanilang mga bank accounts. Gagamitin ito pagkatapos ng mga sindikato sa money laundering at pag-transfer ng mga ninakaw na pera mula sa ibang mga biktima.
Sa oras na makakuha ang access ng bank accounts at mga criminal na ito, ay maaari na nila makonsidera ang account holder bilang money hole. Base sa datos na mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, lumalabas na sa 2 bilyon ang nawawalang pera dahil sa financial scams mula noong taong 2019 hanggang sa taong kasalukuyan. Putok na balita! Putok na balita! Mga idol, tamang oras natin, 9 na minuto na lamang po at sasapit na po ang ika-6 ng umaga. At mga idol, at ang ating huling kabit balitang pambansa sa balitang pangkalusugan. Idol, balitang pangkalusugan. Mga idol, makinig po para sa ating mga senior citizens ay may comorbidities. Sa kabila nito ng mga idol ng pilot rollout ng bakuna sa butika program ng pamahalaan, hindi na inirekomenda ng pamahalaan ang pagbabakuna sa mga mayroong comorbidities at senior citizens sa mga drugstores. Ayon kay Vaccine Sor Carlito Galvez Jr., mas maigi manong ang mga vaccination sites ang magpapabakuna sa mga senior citizens at may mga comorbidities para mas mabigyan sila ng medical na atensyon. Sinabi rin ni Galvez na naisip nila makipag-ugnayan sa mga butika para sa mga isasagawang booster shot dahil sa mahaba-haba niya ang boostering. Anya pa sa ngayon kasi mababa ang bilang ng mga nagpapabakuna ng booster shot, napapalo lamang sa 5 milyon. Target naman ay ng pamahalaan na magpabakuna na ang higit o sa 50 hanggang ang 100 po booster shot kada butika sa isang araw. Sa loob ng 2-3 linggo naman ay nais ng pamahalaan na mapalawak ang bakuna sa butika sa iba't ibang panig ng bansa. Mabusisi naman daw ang pinag-aralan ng pamahalaan ng pamantayan sa pagbabakuna sa mga butika dahil mayroong drugstores na masisikip at hindi pwedeng mag-administer ng mga bakuna. Putok na balita! Putok na balita! At iyan na mga idol ang kabuuan ng mga detalye ng mga putukan na balita. Sa muli mga idol, isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Tamang oras natin mga idol, 53 minuto na makalipas po ang ika-5 ng umaga o 7 minuto na lamang po at sasapit na po ang ika-6 ng umaga. Muli isang magandang umaga mga idol at iyan na po ang naging kalipunan ng patas sa balanse at putok na pagbabalita dito po sa Idol Balita unang putok na mapapakinggan sa 88.9 ng Bicol Idol FM Diet sa Bicol Idol. Sa ngalan po mga idol ng buong puwersa ng Bicol Idol FM, ito po ang naging pang-biyernes na edisyon para sa patas, balanse at putok na pagbabalita dito po sa Idol Balita unang putok. At tayo po ay makasabay-sabay na mapapakinggan sa tatlo at mas pinagkakatiwalang himpilan sa Kabikulan, ang 89.1 ng Idol FM Legazpi at ang 105.5 ng Idol FM Naga. At dito naman po sa lalawigan ng Camarines Norte ang 88.9 Idol FM Daet sa Bicol Idol. Aboy na mga idol, tamang oras natin, 6 na minuto na lamang po at sasabi na po ang ika-5 ng umaga. Nais ko lamang pong batiin mga idol ang aking kaibigan na nagsa-celebrate ngayon ng ika-25 kaarawan, si Idol Rowelyn Enova. Magandang umaga sa iyo at happy birthday. At sa aking kumpare, si paring Michael Arcos na nakatunin sa atin ngayon kanina pang alas 4. Magandang morning and happy birthday. At boy ng mga idol, at sige po. At tayo po ipansamantala muna mga mahalan dito po sa ating himpilan. Sa ngalan po mga idol ng aming kasamahan dito po sa Idol FM Bicol, mula po sa aming area manager, Idol Ken Cabaltera, sa aming pong station manager, Idol Christopher Cabarle, at sa aming pong technical, nakasama po natin dyan si Kuya Doming Vargas, at sa control, nakasama din naman po natin si Idol Jonel Asis. At ako naman po ang inyong naging tagapagatid balita, Idol Noli Sali po. Just mabalos, susunod na po ang programang Good Morning Idol ni Idol Christopher Cabarle and Idol Jonel Asis.
Just Mabalos sa Bicol Idol. Saan mang sulok ng rehiyon. Idol. Mula kusina hanggang opisina. Idol. Mula terminal hanggang bahay. Sa lahat ng baryo. Idol ang radyo. Idol sa tugtugan. Idol sa balitaan. Mula Albay. 89.1. 89.1 hanggang Camarines Sur. 105.5. 105.5 Sa Bicol, Idol. Sa Bicol, idol. sa Bicol Idol.